First question, flight of Rido. Magandang hapon po, Vice President. Isa na naman po regarding po sa activity ngayon. Dito po part ng regular program ng movie. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then meron din kaming Magnegosyo Taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So meron tayong ceremonial turnover ngayong hapon, yung check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question is Madeline, 93.7. Yes. Is Madeline. I have a question, VP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OBP na take an update ng VP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalized na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and Marcy. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP, ma'am, unsay reaksyon nimo, ma'am, nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family, dagay mga bagyo mosunod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga mosunod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na BP? Dili ginako na siya matubag, no, kay dili ta maka-predict sa weather, pero ato dito na lang. Okay. Ato dito na lang, sir. Next Okay. question, Sir Louis Oranda, Jimmy. Thank you. Yes, VP Inday, magandang hapon po. Sandali pa kung katanungan dito. Sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-asaya at gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang debate. O padayon lang po ng bagyo sa ilahang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, VP Inday, atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OBP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong permi ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyo, ha. Okay, next question, Sir Alex, PNA. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed kung mawalan ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, no, dili na kong mutubag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young bulls din ha sa ato ang House of Representatives. Next question, Marlon. Klaro ba to? Bulls. Marlon, Tibukan. Marlon. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na investigation regarding si regulars of drug war at saka extrajudicial killing. Yes.
So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan nako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo-attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo-attend or sa tao nga dili mo ma-attend. There's a phone-in question from the OBP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF Secretary Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So, hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw, nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then, for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary, pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, please go next time. Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senator Torco at yung iba is ko nila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senator Torco in reaction po dito? Sa pagkakaroon, sir, wala ko manggugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election dahil napakaraming nangyayari araw-araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong, simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Yan siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Ben. Machigepan. Tara, let's buy now and SP later. Get 0% interest deals and vouchers. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawala sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no? Wala yun ko kibalo exactly kung pila yun ang mawalaan ng trabaho. But definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan o trabaho. There's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Pelosi. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. And Sir Lando, Roger Servicio. Yes, VP, sayang kayo nasugdan sa imong
Papa nga si Tatay Digong. Katong project nato Mindanao Railway, mo na ito'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag ang gulambong Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa inyo po Mindanao? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part no na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong yan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Sir Ray, Momorajo. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay. Ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag o ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform, and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa po sa ako ang kuan niyaning mga ayuda kay mura basyag kana ganing insulto sa kawadon sa taong murabag wala man ka 5,000 ra imuha humanata mura gingana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole out. Ano ang advice? Nakita ba nimo ano na pahigayon nga mahatag ang pondo ng pangayo na sa Senate? Ihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon may tungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amuan lang kung unsay ihatag mo among dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Next question, Stevie. Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe pa kainit ang lugar. On sa na pong aircon. Sir, Ralph. I think matay sa ano. Yes, saglit lang po, ma'am ha.
On na po natin yung air. Hold on. Okay. Wala na. Grabe. Yes, ma'am. Yes, Vicky, regarding ba sa imong hangingon kagani na undecided to magaturan sa election for presidential election, but then na mo survey VP nga ikaw ang ginunas for presidential survey. So, unsa bay ang assurance po sa mga kining nag-aghat sa imong karong VP to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am? Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado po doon ay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nag-aauhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So apilo na po sila pag mugna sa akong desisyon. Follow-up question, VP. Sa kadaghan sa mga karangan magod everyday nga nagapangayo og serbisyo, especially din ni medical assistance, VP, how you can assure na makatagal sila ng assistance, especially ng mga medical assistance diri sa Carolina region? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget, amo ang yun na ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo yun niya ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginaingnan yun na ko ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Miss Josie, Power Radio. Junji, yes, in the GP. Yes, sir. Good afternoon. Nice na po kayo sa atong budget, no, for next year. What will happen sa atong mga Office of the Vice President, regional office vice, possibly bang magkasira? Wala pa man good mi nakakita, sir, sa amo yung tinuod nga budget para sa 2025 kay wala pa man napirmahan ang atong General Appropriations Act. Dito sa Balao, dito ginato makita kung unsa gyud ang final na budget sa amo ang opisina. Once makita nato to, mahibalo ta kung unsa ang ato ang mga buhaton, unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsa ang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Alam lang, Vice, regarding aning kritiko ng mga congressman nga ganun ticket na kuno ang Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, dito manggod sa ako ang pagsugod no, sa ako ang termino isip Vice President, doon naman ko kayo nga buhat, no? Dito sa oath, kung makita ninyo, ay execute and implement laws and na ako sa executive department, kauban ako ang ato ang Pangulo. So, pasabot, nakabutang ko dito na I will protect and defend the Constitution. Pasabot, tanan itong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mauto siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulti nga duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno, kung dunay muduol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede miingon og dili ko mutabang sa imo, ha. So ang mga tao naanad naman silang no nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President, kay dili lang man na karon nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli de Castro. Siya gyud ang nagsunod nangunaan na paghumangi padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So kibalo na ang mga tao nga dunay ingana. Therefore, pag muduol sila sa amoa, dili pwede mo sulti ang gobyerno na, uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ingana. So, doon ako'y oath na undertake, na dito sa ako ang oath, nagtanan nga naa sa Constitution nato, kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Therefore, dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayo tabang. Sir, singit lang po, regarding po sa katatapos lang na
turnover ceremony. Ano po ang ilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng magnegosyo tayo? Ay, yes ma'am. Doon na tayo guidelines ma'am para mag-apply ang mga associations, ang mga cooperatives, and even individuals no, pwede mag-apply sa magnegosyo taday. Mag-anhilang sila sa ang satellite office kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao dinhi sa Butuan City. Tapos kuhaon nila tong mga requirements nato para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na mo. Yeah. Final question, Sir Dean. Okay, ma'am, what is your biggest the biggest challenge karon as Vice President sa Pilipinas? Actually, ako ang mga kauban sa Office of the Vice President kay kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilahang trabaho, na-appeal ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako, politiko man ko, mga politiko, ubaon maginaim mo hang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahan kakompetensya sa politika. Pero kanimang mga kauban ako sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers. Naanad lang yun ni sila nga magtrabaho. Mao man yun na ang amuang delineation din sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga no, bawal yun ang mamulitika diri sa amo ang mga satellite offices and even sa amo ang central office because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, serbisyo lang ang ilahang buhaton. So, mauna siya ako ang biggest challenge karon kay pirmi ko maguna-una, paunsa ko makatabang sa ilaha, and pirmi ko maguna-una nga maluoy ko sa ilaha nga nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang reputasyon niya. Dili baya basta-basta nang ingana no kay tungod ang tao baya no wala kay bahandi, wala kay laing kana ganing treasure kundi ang imuhang pagkatawag ang imuhang pangalan. Magisag sige kang no naman pero unsa may sikreto sa Vice President nga wa pa magigihapon kayo. Basta termina ko na siya ginasulti sir no sa tanan kung asa man ko mo abot ginasulti ginako na basta Pilipina guwapa gyud na. Tungod kay ang atuang nasod nakaproduce ta og upat ka buok Miss Universe. Sa Miss Universe lang na ha, doon na pa'y laing mga kompetisyon nga, doon na po tayo mga nidaog. So, walay question sa world-renowned beauty of a Filipina. Ma'am, lastly ma'am, imong Christmas greetings ma'am po Caraga dito. Yes, oo. Naghinaot ko nga malipayon ang celebration sa Pasko sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Caraga o sa Northern Mindanao. Bahala na dili gambo, bahala na dili dako, bahala na dili mahalon ang ato ang mga regalo. Ang importante na lipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ilaha. Thank you. Thank you.